Good morning guys! Asan yung natang ko? Ayun, nasa likod. Hatid na natin yung natang sa school. Grabe lamig po ngayon. なんでさ、ずっと暑かったのに急にさ寒い。 Ne? 昨日も寒かったよ。それで、昨日は寒くて急に暑い。 Change weather. Ne? Nakabukas na po ang aircon dito sa Japan. なんで何 Ne? Ano, Nihon no aircon, cooler. Ima, 使ってる。あれ、上に冗談だよ。冗談で。神様がねエアコン使ってる。 Ah, hatid muna natin yun na tiyang sa school. Vehicle ahead motion detected. Oh. Malamig na dito sa Japan tuwing umaga saka sa gabi. Less than 30 degrees na ang weather. Hindi na umaangat ng 30. Pero sa tanghali medyo mainit-init lang naman ng konti. Siguro mga nasa 25 degrees Celsius. Tapos pagdating ng gabi, ayun, 20, 19 degrees. Kaya medyo malamig na po dito. Tapos hindi na rin kami nag-aircon. Kaya medyo tipid-tipid na tayo ngayon. Ito na yung isa sa pinakamagandang month dito sa Japan. September, October, November. Ayan. Sa mga mahihina po sa lamig, kailangan ng mga jacket. Ayan, si Yunat-chan naka-jacket na rin siya kasi malamig na sa school Yan. もっと寒いよ。 Moto sa amoy だ ni. ってさ、昨日あたりさ入ってた時さ、あれ冷たかったよ、プール。 Sumtay. うん。 Ah, malamig. Vehicle ahead motion detected. だったのに。 Malamig na kasi, no? うん。 Tapos may swimming class pa si Yuna-chan. Naku, lamig. バイバイ。 Gambatte. Masuri mo no, Nay? はい。気をつけて。バイバイ。バイバイ。 Pasok na Yuna-chan. Ayan, so di bali binalikan ko naman si Aya dito sa bahay. Kasi ngayong araw po pabalik kami ng clinic para sa another check-up po ni Aya. Ayan. Kakaroon po tayo ng update ngayon. Last week kasi sabi ni Doc, okay naman, wala naman nang nakitang natira dun sa kanyang bahay bata. After nun binigyan siya ng antibiotic para sa isang linggong ang inuman. Then sabi ni Doc, bumalik kami ngayon para sa another check-up. So yun, malalaman natin kung okay na talaga si Aya. Na sana okay na talaga. At wala nang maging problema pa. Yun. Yun lang laging prayers ko talaga na sana okay si Aya. Ayan. Ayan, mukhang okay naman si Mama Aya. Hi! Welcome to our vlog. Mukhang okay naman po si Mama Aya, Kamusta na pakiramdam mo? Okay naman ako, bakit? Okay ako. Okay naman ako. Kayo, okay lang ba kayo dyan? Yan guys, ito na kami uli sa clinic for check-up ni Mama Aya. Bakit? Ito si Doc, Bakit? Bakit? Nahalata na ako Yan guys, kakatapos lang namin dito sa clinic. And ayun, ang sabi ni Doc, Kamusta ka? ito ay walang Ayun, okay naman na ako. Yung
Bleh. So sabi ni Doc, malinis na raw yung ano ko, yung konsensya ko. Hindi yun. Malinis daw yung budhi ko. Yung ano, yung Nakakatawa na si Mama Aya, ano. malinis na yung ovary ko, pwede ulit siyang dumihan. Ayun, okay na si Mama Aya, and thank you Lord. Pwede na siya magpahinga muna. Ayan, magpapahinga muna si Mama Aya. Magpapahinga muna kasi siyempre dumaan siya sa, 'di ba? Alam niyo na, sa matinding pagsubok. Pero yun, pagpapahingayin muna natin si Mama Aya para lumakas uli siya. Pag lumakas ako, anong gagawin mo? Hindi yun. Pero ito nga si Mama Aya nagbabalak ng bumalik sa trabaho, 'di ba? Gusto ko sana magpahinga muna siya, pero yun nga, gusto daw niya magtrabaho na uli. Pero ano ba sabi ni Doc? Okay lang daw ba na magtrabaho ka na uli? Wala naman siyang nabanggit. Pasawait lang Pero, talaga si Mama Aya. Ano yun Ayan. feeling ko kasi malakas na ako. Tsaka gusto ko na rin mag-work. Gusto ko nang bumalik sa dating routine. Kasi, Pero yun nga, sabi ko sa kanya, kapag hindi mo kaya, huwag ka munang pumasok. Or magyasumi ka muna, umabsent ka muna, magpaalam ka. Pero yun, yun ang nakasanayan kasi ni Mama Aya, trabaho, bahay, di ba? So, parang nami-miss na niya rin kasi talagang magtrabaho. Actually, nung time na may mga symptoms siya nararamdaman, pinipilit pa rin niyang pumasok talaga kasi ayaw niyang ma-miss agad yung pagtatrabaho dahil nga syempre pag lumaki-laki na rin si baby sana first nun. month, Oo. first month. Oo. Gustong gusto pa rin niya talaga magtrabaho. Kasi nakakabilib yung mga nanay na ang laki na naman siya, no? Pero Nagtatrabaho pa rin. kasi noon hindi ko nagawa yan kasi hindi ko talaga kinaya yung Kayo na dyan, no? yung Ilang months ka ba nung nag-stop ka kayo yun? nag-stop ka agad ako. Nag-stop First, ka agad, no? Semester. First stage ng pregnancy ko nun. Kasi hindi ko talaga kaya, nasusuka talaga ako nun. Pero kumpara nung ito nga, medyo nag-worry ako nun, sabi ko nun. Parang mga ang symptoms. mild, sobrang mild na kinakaya ko pang gumising ng maga, mag-asikaso, 'di ba? Basta ingat na lang, mahal, ha, sa trabaho, ha. Wakata. Yes. Sabi nga nila may nabasa ako nga comment na parang na-stress daw ako. Na-stress naman talaga ako. And then mukha daw akong tumanda ng 10 years. Hindi naman may iwasan yun. Siyempre sa pinagdaanan po, no? Siguro kasi nung nakita niya yung video na yun kasi hindi pa talaga natin ina-announce yung pregnancy journey natin, di ba? And talaga namang feel ko rin sa sarili ko na medyo nag-iba nga rin yung pakiramdam ko. Pero it's normal naman po na ganun ang maramdaman kahit sino naman po. Kaya, ayun, nung nabasa rin namin lahat ng comments nyo sa mga naka-experience din, sobrang, ayun, nakakalungkot na nababasa namin yun na ganun ang naging sitwasyon nyo rin. Pero doon namin na-realize na talagang parang normal pala sa isang babae or sa isang nagbubuntis na maka-experience talaga ng ganun. Oo, sabi nga ni Doc, halos nasa 10% ng mga kababayan, ng mga tayo na nakakaranas ng ganun. Kaya sobrang saludo talaga tayo talaga. Kaya sobrang saludo talaga sa mga nanay, ayan, sa mga babae na ayan, nagsusubok na magkaroon ng anak tapos ganito nakaka-experience. Meron doon ako nabasa, mahal, 4 na beses daw niyang na-experience. Yun naman talaga Sobrang, yung alam mo yun, yung isang beses mong ma-experience yun, sobrang sakit na. Paano pa kaya yung 4 na beses nyo pang nangyari sa inyo yun, diba? Parang ang mabigat sa pakiramdam. At saka kahit ba, kasi may nagsasabi na may anak na naman tayong dalawa, and parang ang arte-arte ko daw. Parang okay lang daw yun, oo. Parang, wag pong ganun. Parang,
Ewan ko kung bakit ganun kadali niyang sabihin yung mga ganong mga bagay. Ayun, basta kung ganun man ang pananaw niyo po, siguro wag niyo na lang pong i-share kasi hindi lang po kami yung masasaktan doon, kundi yung ibang babae na nakaranas po ng ganitong sitwasyon. Keep it to yourself. Keep it to yourself. Ayun, ang importante lang talaga ngayon, okay na si Mama Aya. Kung napapansin niyo po yung ilong ni JP, Malapit na po kasi ang Christmas, kaya lumalabas na si Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Hindi, ano po kasi yan, ganito po ako paminsan-minsan kapag naglilinis ako ng buhok sa ilong, na i-infect po yung loob ng ilong ko, tapos nagkakaroon siya ng parang iba yung topic. maliit na tigyawat. Kaya yan, paminsan-minsan mapapansin nyo mapula ang ilong ko. Nasa loob po yung problema niya. Ayun. Naiba bigla yung topic. Ano. Anyway, sige. Ayun, thank you Lord at okay na po si Mama Aya at magpapahinga na lang po muna siya sa trabaho daw. Magpapahinga daw sa trabaho. Magpapahinga? Ha? Ang pangit naman ng magpapahinga. Ano ba dapat? Mag-rest? Mas pangit yun. Hindi yun, na parang bawas muna siya sa mga kilos-kilos kasi ganyan. Unti-unti lang ang kilos. No? Ang mahalaga, okay na siya. Ayan, thank you Lord. Ayun, may mga nagtatanong na rin. Ayan. Kamusta raw si Yuna Chang saka si Kuya AG? Ano daw ba yung mga naging reaksyon nila nung nabanggit nga daw namin na yun nga, wala na si baby? Noong una, hindi pa parang hindi pa nagsisinkin sa, lalo na kay Yuna parang ganun lang. And then, nalala ko nung isang gabi, nakahiga kami nun. Sabi niya, bakit nawala na si baby? Anong dahilan? Natanong niya kung paano, kung bakit nangyari na gano'n. Tapos hindi ko namamalayan, umiiyak siya. Ginaganon niya yung mata niya. May pinupunasan niya yung mata niya. Na parang, pero ayaw niya ipaalam na nalungkot siya. Na oo, na umiiyak siya. Ganun kasi yun si Yuna Naiyak tuloy ako. Actually, alam niyo ba, nung time na nalaman ni Yuna Chang na, tsaka ni Kuya AG na buntis si Mama Aya, si Yuna Chang grabe kung mag-alaga kay Mama Aya. No, halos araw-araw, para siyang nurse. Lagi niyang kinikis yung tiyan ko, then hinihimas niya yung tiyan ko. Lagi niyang tinatanong si Mama Aya, okay ka lang ba? Tapos pag nagsusuka ako, inaano niya yung likod ko. Grabe. Hinihimas niya yung likod ko. Mararamdaman mo talaga na excited si Yuna Chang. Kasi yung si Yukina, yung pinsan nila, may pinsan kasi sila, 'di ba? Na may pamangkin ako na babae, si Yukina Chang. Gusto ni Yuna Chang na lagi siyang kalaro. Naalagaan din niya, no? Na talagang parang kapatid na rin niya. Oh. Pero yun, basta ramdam mo na sobrang excited si Yuna Chang na sa simpleng gesture niya na pag-aalaga kay Mama Aya. Ayaw na nga niya na na tinatawag siyang baby. Unechang na daw. Ate na daw siya. Oo. Tapos yun nalaman ni Yuna Chang. Unechang pa din naman siya. Pero as of now naman po, okay na naman si Yuna Chang, no? Saka si Kuya AG. Ayun. May mga tanong pa rin sila bakit gano'n, pero okay naman na po sila. Ayun. Ayun. Nalala ko nga nung nagpipray kami tapos so nagpipray ako, nakaganon ako bago ako matulog. Sabi niya, magpipray din ako. Out of topic. Nagpipray ako, ganyan. Sabi niya, magpipray din ako. And sabi ko sa kanya, pagkatapos niya magpray, anong i-pray mo? Sabi ni Yuna Chang, ano yung, di ba may game sa atin na yung langit lupa ba? Langit lupa lang. Oo. Impyerno. Oo, ganon. Tapos yung name niya kasi 4 syllables. Ano yun? Yung Tengoku, Jigoku. Sabi ng Tengoku, langit. Heaven. Jigoku, Hell. Hello. Sabi niya, hala, mapupunta ako sa hell kasi, sabi niya, ay hindi, pero sabi sa akin ni God,
basta hindi ako gumagawa ng waruy, hindi ako mapupunta sa hell. Galing ano. Hanggang dito pala uso rin pala yung gano'n na ano, Wala pagbibilang lang, ng share ano. lang namin. Natutuwa lang ako kasi marunong mag-pray si Yuna. Marunong siya, oo. Kasi tinuturuan naman din namin talaga siya na mag-pray. Saka kilala niya talaga si God, no? No? Silang dalawa ni Kuya AG. Lalo na si Kuya AG, lalo nung bata-bata pa rin si Kuya AG. Sobrang araw-araw talaga nagpe-pray yan bago matulog. Ay, hanggang ngayon naman nagpe-pray pa rin sila. Shopping ka na naman sa Daiso. Oy, kay Yuna siyang lahat yan. Ano ba yung pinabili mo? Alam mo naman yung anak mo mahilig sa yan, mga Sa hearts. sa drawing, yan, jiucho, tapos yung clay, ayan, origami, Ano yan? ano to, yung parang Origami din. manual. Origami nga. Manual, ano ba yan? Manual ng origami. Kung ano yung pwede niya magawa sa origami. Origami mokuji. Mokoji. Yan pala yung binanggit ko sa akin last time, Mokoji. Sabi Oo. niya. Talaga? Pili ka ng Mokoji, Papa. Tapos yan. Pencil. And ruler, yan. And my name. Parang permanent marker sa atin. Okay. Kailangan kasi sa mga gamit nila may mga pangalan, di ba? Ginagamit nila yan. Okay. Tapos yung sa ano niya, band clip para sa pocket niya. Lalagyan ng Tissue. tissue and handkerchief niya. And, ay sa akin pala to. Pasok na ako ha. Pasok ka na. Hi! May pambayad yan na. Wala. Nakalimutan ko yung wallet ko. Magkano ba yun? Hindi ko alam eh. Hindi mo alam. Sugod ako, hindi ko alam. Hawakan mo muna ito. Iwan mo ko? Hindi. Tatanungin pa kita kung ilang oras yun. Diba? Ayan, dito kami ngayon sa salon. Naka-schedule si Mama Aya ngayon dyan. Siya ay magpapa-straight ng buhok. Ayan, tanungin muna natin kung ilang minutes or ilang oras. Salon de Bijoux. Tama ba pronunciation yan? Ayan po. Iyo. Ayan yung tsura ng salon. Sakto, walang schedule ngayon kaya nakapagpayayak si Mama Aya. Labas muna tayo dito sa salon. At aabutin daw po ng 4 na oras at kalahati yung gagawin kay Mama Aya. So, time check. Anong oras na ba? Ayan, time check 3 p.m. So, mga 4, 5, 6, 7 7:30 na matatapos. So, yun. Iwanan ko muna si Mama Aya. Babalik ako na lang mamayang 7:30. Magkasikaso na lang muna ako sa bahay. Tapos mamaya see you na siyang susunduin ko ng 5:30 sa Gakudo. Si Kuya AG mamayang 6 maka nasa bahay na yon. Kanina kasi after namin dun sa clinic, ayun, nagkasikaso lang kami ng ilang mga bills sa bahay, mga bayarin namin, tapos umuwi na rin kami agad. Kumain kami ng tanghalian, tapos natulog kami ni Mama Aya. Nagpahinga kami. Kasi ito nga, naka-schedule siya ngayon ng alas 3 dito. Tama lang talaga na nagpasalon si Mama Aya ngayon kasi para may balik natin lalo yung kanyang self-confidence sa sarili niya. Siyempre, marami siyang pinagdaanan ngayon. Kain na po pala ako.
So, naalala ko, kailangan ko palang magpadala sa Pilipinas ngayon. Sakto, tamang-tama naman. Marami nagtatanong, ano daw po ba yung ginagamit kong remittance sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas. Hindi lang sa pagpapadala sa Pilipinas ang pwedeng magawa ng remittance app na gamit ko ngayon, kundi pwede rin siya sa ibang bansa. Umaabot ng 200 countries and territories worldwide ang pwede nating mapaggamitan ng remittance app na gamit ko ngayon. Ito yung Western Union. Ayan, alam ko marami nakakaalam na sa inyo kung ano yung Western Union. And kung mapapansin nyo dati, pag nagpapadala tayo gamit ang Western Union, kailangan pa natin pumunta sa mga remittance center. Ngayon, mas lalong naging convenient ang paggamit ng Western Union sa pagpapadala ng pera sa mga mahal natin sa buhay. Dahil meron na sila ngayong Western Union app na pwede nating magamit sa ating mga smartphone. Ayan, kaya naman hindi ko na kailangan pumunta ng remittance center para magpadala ng pera sa Pilipinas. Ayan, lalo na rito po sa Japan, sobrang layo po ng remittance center sa amin dito sa province. Kaya naman malaking tulong talaga ang Western Union app kasi napakadali nang gamitin yung Western Union app. Ayan, tuturo ko na rin sa inyo kung paano gamitin. Siyempre, unang-una, kailangan mag-download tayo ng Western Union app. Tapos, siyempre, mag-register din tayo. And after nun, pwedeng-pwede na tayong magpadala sa Pilipinas. Ganun lang kadali. Ayan, unang-una, hanapin lang natin yung Western Union app. Ayan, nakabox na yung app natin. Tapos, ayan, kapag nakapag-register ka na, magla-login ka na lang. And automatic, makapasok na tayo doon. Okay, tapos, paano nga ba magpadala? Ayan. Ayan, send money. Tapos, choose country. Ayan, maraming country yung pagpipilian na over 200 countries nga na nabanggit ko sa inyo kanina. Pwede rin Philippines to Japan. Ayan. Maraming countries na pwedeng paggamitan ng app na to. Anyway, proceed tayo dahil Philippines nga ang pagpapadala natin. So, click lang natin Philippines. Tapos, ayan. Halimbawa, papadala ko ng isang lapad or 10,000 yen. Lalabas na dyan kung magkano ang palitan ng 10,000 yen sa peso. Ang maganda pa sa Western Union, isa sila sa pinakamalaking exchange rate. Ayan, biruin nyo, 39.10 na ngayon, no? Tapos, ang piliin natin dito is e-wallet. Dahil nga GCash ko ipapadala yung pera. Ayan, GCash. Tapos, pay at convenience store na lang tayo. Ayan. So, ang babayaran natin is 10,400. Sobrang baba rin ng kanilang remittance fee na umaabot lang ng 400 yen. Tapos, add new receiver. Lalagay lang natin yung receiver name. Tapos, surname. Tapos, sambayan sa Bulacan. Malolos. Tapos, yung GCash number niya. Tapos, purpose of transfer. Source of funds. Relationship to receiver. Ayan. Tapos, add na yan. Tapos, mapapakita na dyan uli kung magkano yung kailangang bayaran, magkano yung marireceive ng recipient mo. Then, i-check lang natin to. Then, send. Ayun, wala pang 10 seconds. Okay na siya. Binigyan na tayo ng reference number, pati na rin yung confirmation number. Ayan, pati na rin yung tracking number na kailangan mong ibigay doon sa recipient mo sa Pilipinas. Ayun, ganun lang siya kadali. No? Tapos meron pa akong good news sa inyo. Kasi po, kapag nag-download kayo ay nag-register kayo sa Western Union app, magkakaroon kayo ng chance na manalo ng 25,000 yen voucher. Dahil ang Western Union po ngayon ay mamimigay sila sa 10 lucky winners ng tagda 25,000 yen vouchers na pwedeng magamit sa inyong future flights with Philippine Airlines. Yes, tama po yung narinig nyo. Kaya naman bukod sa paggamit nyo ng Western Union, nagkaroon kayo ng magandang exchange rate, mababang remittance fee, meron pa kayong chance na manalo ng 25,000 voucher. Kung gusto nyo i-download yung Western Union app, ito po yung QR code natin. And, ayan, download na tayo. Ayan guys, dito na Kuya AG sa bahay. Meron po ano doon, ice cream? Ice cream? Dito ice cream. Sa baba. Ayan, kumain na si Kuya AG. Mag-ice cream naman daw siya.
Ito masarap yan, kuya. Ayan. Alin po? May caramel. Ito. Sando ka na. Kung gusto mo namang matcha, may matcha tayo dyan. Chocolate. No? Caramel. Kain ka na lang dyan. Ha? Sunduin ko lang yung natsang. Saan ko lalagay? Sa tasa, lagay ka na lang sa tasa. Ha? 5:30 na pala. Sundo time na para kayo natsang. Bukod sa medyo malamig na yung panahon, so nararamdaman na natin na natapos na ang summer. Ayan, makikita nyo 5:30 pa lang, medyo padilim na. So ibig sabihin niya matatapos na talaga ang summer season. Magi-start na ang autumn season po dito sa Japan. Tandaan nyo yan, every September ng katapusan, ayan, medyo malamig-lamig na po ang weather dito. Ibig sabihin, ito po yung month na masarap nang pumunta sa Japan kapag ayaw nyo ng mainit na panahon. Ayan. Ayun, dito na ako sa Gakuduni Yunachang. Sundin na muna natin siya sa loob. Okay. Ayan, pakita ko sa inyo na maliit lang yung Gakuduni nila Yunachang. Yun. Ayan. And kakatapos lang namin ni Yunachang kumain ng hapunan. And mag-i-snacks na kami. Sakto meron tayong dalang stick o from Philippines. Papatry natin sa kanya to. Meron kasi akong ginagawang kakaiba sa pagkain kasi nitong stick o. やるね。 Tinuro ko kay Yunachang. Yan. Dapat kakainin niya yung stick o na nasa gilid lang, hambon lang na tokoro. Nang hindi mapuputol hanggang dulo. Ayun, katulad yan, naputol. Gambare. Ja, papa mo yaron eh. 難しい。 Kuya AG, patry din natin. あ、いいね。ここの半分。 Wakaro. 折れたら負け。やってみて。 Kakagatin mo lang siya ng ganyan hanggang dulo. できる？ Pag nagawa mo, goods yun. だってうちさ、 Ganun ako kumain ng bata ko eh. さっきできたよ、うち。こ Hanggang dulo. うやってやっていこう。 Hanggang dulo. こうやってやる。 Hanggang dulo, hanggang dito, dapat kalahati lang makakain mo. Nang hindi siya napuputol. 怖い。 Gambare. Yun na siyang nakakalahati na oh. Yukuri din mo, daijoubu yo. Oh, alama. Do? Ayaw ko naman po Oh, sugoi. Pinoprotect ako po yung muy-muy eh. Sugoi. Galing nga. 2回目。 Oh, mas koshi. Oh! Kitang-kita. Saan yan? Nagtatry uli kuya. Ano, dosta? Baksak na naman? Muy-muy. Moy-moy. Moy-moy palaboy. Ano? もうああ、切れちゃった。 Ah. じゃあ、クヤは0。パパは3。ゆうては3。だから、今日の勝利は2人と思う。クヤなんかちょっと弱いな。 Yun. Ayan, labas tayo ng bahay at sunduin na natin si Mama Aya. Medyo patapos na raw yung kanyang salon. So, kinabukasan, ito nga yung naging resulta nung nagpa-straight si Mama Aya. And sabi nga niya, hindi daw talaga sobrang straight. And ang dahilan kasi, explain ni Mama Aya. Ayan, kasi nga, yung from dito to dito, di ba nga nagpabalayage ako? So, nag-damage siya. And then, nung tinreatment siya, hindi siya kayang straight. Medyo na siya, damage na kasi. Ayun. Kumbaga, ito mula rito sa taas hanggang dito yung healthy hair mo. Ito yung virgin. Virgin hair. Yeah, just virgin. Kumbaga, bagong tubo, ano? Bago to. Yes, just like me. Kaya, yun yung na-straight. Yeah. You're not good, can't you see, brother?